Senator Bato, Yes. ito nga po, matagal niyo po sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero mukhang tinitignan na ngayon na recommendation po ng committee ay patawan po kayo ng charges. Citing RA 9851, Crimes Against Humanity. Ano po masasabi niyo dito kapag dito na sa Pilipinas, sa mga korte po natin na mapafile yung mga kaso na yan? Walang problema, Gretchen. Go ahead. We will face that case kung talagang after ng evaluation ng DOJ sa committee report na isasubmit nila at sila, I'm sure they will conduct their own investigation. Tingnan natin kung mag-prosper yung kaso, harapin natin sa korte yan pag yan ay na-file na sa korte. Pero kung babasahin niyo po ang RA 9851, the Philippine courts or Philippine authorities may dispense if there is another court or an international tribunal that is already conducting an investigation. Section 17 po yan, which says kapag kunwari may ibang investigasyon katulad nung sa ICC, pwede na lang nilang ipasa sa kanila yung kaso o yung jurisdiction dito sa kaso. Yung po ba ay nakikita ninyong pag-recognize din doon sa investigation? At handa po ba kayo kung sakaling yan po ang piliin ng Philippine government? Yeah, the operative word there is may dispense, di ba? So it's all up to the Philippine government kung talagang ito-turn over nila yung kaso sa ICC. So kung ito-turn over naman lang sa ICC, then we will seek judicial relief from the Supreme Court. Kung talaga bang paano i-determine ng Supreme Court yung jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Oh, pero baka sakali, no, naalala ko lang before leading up to this, Senator Bato, na minsan sinasabi nyo nga, no, same with former President Rodrigo Duterte, na haharapin niyo yung kaso sa tamang forum dito sa Pilipinas. So, I'm guessing, di ka naman masyadong nagulat. Or nagulat po ba kayo nung biglang nag-announce sa plenaryo ng House kahapon na, ayun nga, kasama kayo dun sa kakasuhan ng Crimes Against Humanity? Expected na namin yan. Alam naman namin yun right from the start. So ano talaga ang hidden motive ng Quadcom na yan. Alam naman natin kung bakit yan binuo yung Quadcom. Ay alam na natin yan. So they will do everything. They will move heaven and earth to crucify us. Alam na natin yan. Nevertheless, Senator Bato, have you started putting together a legal team and all of those things that you have to do, usually before facing the courts? Or hindi nyo muna ginagalawan hanggang magkaroon muna ng kaso? Hintayin na lang natin kung magkakaroon na ng kaso, saka na tayo gumalaw. Alam naman natin yan na, alam mo, if you know where you stand, and if you know the truth, then you don't have to panic, you don't have to worry. Chill lang, chill. Senator, nakausap niyo na po ba si former President Rodrigo Duterte tungkol po dito? Hindi pa kami nakapag-usap. Siguro pag-uwi ko ngayon sa Davao, baka mag-usap kami, pero hindi pa kami nakapag-usap tungkol dyan. Expected na namin naman talaga yan. Wala na tayong ibang inaasahan dyan sa Quadcom yan. They are hell-bent to crucify us. So, alam na namin yan na mangyayari talaga yan. Yung nga po, kung political persecution po yung nangyayari, sabi nga po ni Congressman Romeo Acop, i-rebut nyo po yung kanilang report with proof, not theatrics, with evidence. Oo, tingnan natin yung evidence nila. Tingnan natin, pag-file na sa kaso, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung ebidensya nila na puro hearsay. Tingnan lang natin. Sige, medyo maiba lang tayo ng konti, no, Senator Bato. Earlier today, I'm sure you got word, no, na yung third impeachment complaint nga versus VP Sara Duterte na ikasa na, na-file na sa Kamara. Kayo ba sa Senado ay naghahanda na, or what is the general mood or sentiment of the Senate with regard to impeachment? Are you waiting? Are you thinking na considering pa na may enough time, or na-write off nyo na ba? Pinaghahandaan ba ito? Standing by lang kami because that is our constitutional duty, no, to act as impeachment court. Kapag pinili talaga nila yan na aakyat dito sa amin, may impeach nila doon sa lower house.
si VP Sara at aakyat sa amin para sa trial, then we have to do our job. Speaking of VP Sara, yun nga po yung issue ng kanyang confidential funds, yung paggamit. Kayo po ay pamilyar doon, ano? Dahil meron po maraming confidential funds noon sa Davao City. Sabi po niya, ginamit niya yung confidential funds to find out where to put her office's projects for poverty alleviation. Yun po ba ay normal na paggamit ng confidential funds? Hindi po ba dapat sa intelligence operations po ito with regard to security, hindi po para malaman kung saan ilalagay ang iyong proyekto? Ano po masasabi niyo po doon? Kaya nga confidential funds, di ba? Confidential funds, so for confidential purposes, dapat hindi na ninyo alamin. Dahil confidential nga. Kaya mayroon naman tayong COA, let COA do their job. Kung sabihin ng COA na illegal yung pag-disburse ng confidential fund, then so be it. Harapin natin yung kaso. Harapin niya yung kaso kung mag-file ang kaso ang COA. Hindi dapat yung Quadcom ang maggawa-gawa ng kaso laban sa kanya. Dahil alam naman natin na puro pamulitika lang yan. If Quadcom really is indeed serious on investigating confidential funds, then they should start with the Office of the President na siya ang may pinakamalaking confidential funds sa buong Pilipinas. Doon sila mag-start. Kung gusto talaga nilang hanapan ng paraan na maganda yung pagkagamit ng confidential funds, start with the Office of the President. Kahit po lahat may ng ahensya. Oo, Lahat ng ahensya. kahit po confidential itong confidential funds, kahit yan po ay may patakaran kung paano gagamitin at saan lamang. Do you see that the usage of the Vice President is in line with those guidelines na ginamit po niya parang pang-ocular, no? Para malaman kung dito ba namin ilalagay itong proyekto na to at dito. As I have said, let COA investigate para malaman natin lahat. Kasi for all we know, may mga supporting documents naman yan, may mga records din naman yan na ipapakita na sa COA. So, paimbestigahan natin yung COA, hindi yung puro tayo speculate para tayong Quadcom nito. Ito na lang, Senator Bato, no? Change topic na lang tayo. Of course, Yes, another yes. thing na everyone, no, nagkakagulo ngayon, pinagkakaguluhan ng 2025 budget after what happened sa BICAM. Pakwento na lang po, Sen, no, kung ano po, may nabalitaan ba kayo about what was going on in the BICAM? Nagulat din ba kayo? And your thoughts in general about the 2025 budget na ang daming ang nagtatawag na the most corrupt in Philippine history? Kaya nga, during the opening of the Bicameral Conference Committee, during the opening session, nag-manifest ako na sana, before signing the committee report, give us ample time to read the report and to read the contents of the GAB. Please let us scrutinize it properly before we sign the committee report because meron na kaming study experience last year kung saan nakapirma kami sa BICAM report na hindi namin alam na may sinaksak pala sila na yung AKAP. So, nagmukha kaming tanga. Hindi namin alam na meron pala sila sinaksak. So, that is why, nag-manifest ako sa floor na dapat, bago tayo magpirma, para hindi kami magmukhang tanga, let us give us ample time to scrutinize the budget. And in your opinion, in your opinion, but Sen, natupad ba yun? Were you given ample time? Do you feel that the rest of the senators got ample time to review it, yung mga hindi kasama sa BICAM? No, that is why I did not sign the BICAM report and I did not vote for that bill, GAB, General Appropriations Bill. Kaya hindi ako bumoto dyan, hindi ako nag-sign ng committee report dahil hindi na-satisfy yung aking request. In fact, yung opening ng session, opening ng BICAM hearing, ay binigyan ako ng assurance na pagbigyan ako na basahin yung laman ng final report. Pero hindi man ako binagbigyan, so hindi ako nagpirma. Dahil may lessons learned na nga ako last year. Sinaksak na yung AKAP na napakalaki-laki na nakinabang yung House of Representatives lang. Sila lang ang gumamit ng AKAP na yan. So halatang pamulitika, habol ng pundo na yan. Puro pamulitika para magkakautang loob yung taong bayan sa kanila na binibigyan nila ng pundo.
So, hindi na ako pumirma. Pero hindi po ba kayo din sa Senado ay magkakaroon daw po ng 5 billion ng akap na ito? 21 billion will go to the Congress, 5 billion daw po sa inyo sa susunod na GAA. So what? So what? So what kung mayroong 5 billion dyan? Magagamit ba namin yan? Magagamit ko ba yan? Sigurado ka bang merong hindi ko kaya mag-elaborate basta magamit kaya, maka-avail kaya kami yan? Never. Oo, pero kung hindi naman po akap, AX naman po ang meron po ninyo sa Senado, di po ba? Oh, meron nga, pero ang tanong dyan kung kami ni Senator Bongo, kami ni Senator ay may nakakagamit ba? Pinagbawalan naman ang DSWD na bigyan kami ng AX. So wala rin mangyari. Wala mangyari dyan. Oo, pero yung AX po ay nagsimula sa panahon ni Pangulong Duterte. I believe this is one of the spearheaded things by Senator Bongo. Yes, during that time. as I have said, no, I am not against AX. I'm not against ayuda. Kung nakakatulong yan sa taong bayan. Pero pagdating sa prioritization ng pundo ng gobyerno na very much meager yung financial resources ng gobyerno, dapat ang priority natin ay yung nakasaad sa Constitution kung saan priority is education. Kung pagdating naman sa health, dapat yung PhilHealth, dahil may batas yan talaga, yung PhilHealth na budgetan niya ng gobyerno. Pero bakit siniguro ng ating mga kasamahan yung AKAP at saka yung AX? Bakit? Tapos ang PhilHealth zero. Kasi yung PhilHealth, hindi magkakautang ng loob yung mga Pilipino na mag-avail niyan, hindi magpapasalamat sa mga politiko. Pero pag dito sa AKAP at saka sa AX, magpapasalamat sila sa mga politiko na nagbigay. So gamit na gamit yan for next year's election. Gamit na gamit yung mga ayuda funds na yan for next year's election. So halata na pinapriority na yung pamulitika kaysa yung proper na pag-allocate ng funding na ayon sa Constitution at marami ang makikinabang. Hindi yung kukunting politiko lamang ang makikinabang. Pero hindi po ba kayo rin ay nakagamit nitong AX? Nakagamit ako noon. Kaya nga alam ko eh. Alam ko. I am not questioning AX nga. Ang sa akin lang, siyempre, I am questioning the prioritization. Kaya nga alam ko na magkakautang na loob yung mga tao na yan. Dahil nakagamit ako niya noon eh. Panahon pa ni Presidente Duterte, meron na yan eh. Pero yun nga, kung ang gagawin mo is zero mo yung PhilHealth, tapos ang priority mo yung AKAP at saka AX, halata masyado na puro pamulitika ang iniisip natin. Okay, I'm curious lang, no? Sa kampanya yan. Sen Bato, curious lang ako, pwede bang tanggihan yun? Like, ayoko ng AKAP, ayoko ng allocation, pwede bang tanggihan yung... Alam ko wala namang actual pera, no, nag-change hands, pero can you turn down the allocation? Like, ayoko niyan, bigay nyo na lang sa iba or i-realign nyo na lang sa whatever. Sinong mag-turn down kami? Mga senador? Is it possible? Sino? Oo, yung mga senador po. At saka... Depende sa'yo yan. Kung maghingi ka ng meron ka maibigay na AX o AKAP, yun, kung maghingi ka. Pero in our case, kahit na maghingi kami, hindi naman kami binibigyan dahil may instruction man ang Malacanang sa DSWD na hindi na kami bigyan, so wala rin mangyari sa amin. Opo. So you mean to tell me, Senator Bato, wala kayong allotment ngayon under this administration? Well, meron, pero pinestop ng Malacanang. Yung para sa akin, para kay Senator Bongo at kay Senator Amy Marcos. So wala kaming magagamit yan na AX. Actually, nakikita po natin kay Senator Amy meron na may mga bali-balita po kami naririnig. Pero ito na lang po, si House Speaker Martin Romualdez has said, at pinagtanggol niya yung AKAP, that this is not just giving out, but this is actually handing out justice. At sinabi rin po niya na may resibo naman. Ay, kumpara dun sa, syempre, hindi niya pinatungkulan ng diretso, pero we all know what he's talking about. Sige lang, let the people decide kung anong tingin ng taong bayan tungkol dyan. Talagang pinapriority nila yung ayuda kung saan magkakautang na loob ang tao sa isang politiko. Kaysa doon sa PhilHealth
wala kang thank you doon sa PhilHealth eh. Hindi ka magpapasalamat dahil nasa batas yan eh, na automatic makatanggap yung Pilipino na nangangailangan ng medical assistance to PhilHealth, magagamit nila. Pero dito sa AKAP-AX, magpapasalamat talaga ang taong bayan dyan sa politiko na nagpapa-release ng pundo na yan. So gamit na gamit sa eleksyon yan, next year's election.